Ayoko na magtrabaho sa Denmark. Yung bagong leader ko pa na ako ang nag-mentor, ang mismong nagrekomenda sa HR na tanggalin na ako sa trabaho. Ganyan talaga ang buhay. Pero para sa akin, mas mabuti na nga ang na-terminate na ako kaysa ako pa ang mag-resign sa trabaho ko dito. Thank you for terminating my services, gusto ko sanang sabihin. Pero huwag na lang. Madami kasing problema sa trabaho eh. Toxic work environment na kasi. Kapag naandito tayo sa Denmark, susundin lang natin kung ano ang nakasulat na job function sa ating mga kontrata. Kapag lumampas na kasi tayo sa mga nakasaad sa kontrata natin, ay work abuse na yun. At ang masama pa, ay baka tayo pa ang masisi. Mahirap maging mabait at mapagbigay dito sa Denmark pagdating sa trabaho dahil ang mga katrabaho ay sasamantalahin ang mga nakaugalian na ito nating mga Pilipino. May mga iba't ibang lahi, ugali, at kultura ang makakasalamuha mo dito sa trabaho at halo-halo din ang may mga matataas na pinag-aralan, may mga walang pinag-aralan, at may mga iba-iba ang pinag-aralan, kaya kailangan mahusay tayong makiramdam kung saan at gaano lang ang kaya natin. Kapag hindi ka sigurado, magtanong o magsumbong ka sa boss mo, o sa boss niya, o di kaya ay sa mga tamang tao. Kailangan alamin mo kung sino-sino sila at paano ang gagawin mo para maiwasan ang pang-aabuso. Hindi ka din pwede basta-basta tumawag sa telepono at abalahin ang mga kababayan nating Pilipino at kahit sino dito kung wala kang pahintulot sa kanila. Pwede ka nilang i-report sa pulis kung gagawin mo ito, kaya tandaan mo ito palagi. Madaming pagbabago sa trabaho ang hindi ko makayanan. Mga reforma sa gobyerno ang pangunahing dahilan. Dahil na rin siguro sa dami ng mga problema sa mundo na nadadamay ang Denmark, katulad ng giyera sa Ukraine, ang iringan ng US at Denmark tungkol sa Greenland, at gantihan sa tarifa o buwis ng US at EU. Dahil dito ay nakikipagsabayan na rin ang gobyerno dito sa pagpasa ng mga reforma sa ekonomiya, sa seguridad ng bansa at kung ano-ano pa. Kaya may mga benepisyo na dating pinakikinabangan namin sa trabaho ay unti-unti nang inalis o hindi kaya ay binawasan. Kahit may alok yung company, nabawasan ng oras at baguhin ang mga dating job assignments ko, ay minabuti ko pa rin na tanggihan ito. Member naman ako ng labor union dito, kaya mahusay ang representation ko sa mga company meetings. Yung union representative ang nakikipagdiskusyon sa mga boss ko sa trabaho. Matagal din ako nagbayad ng contribution sa unemployment insurance o EKASE. Kaya ngayong kailangan ko ito, ay pinakikinabangan ko na. Good for 2 years ito habang naghahanap ka ng panibagong trabaho. Ang unemployment insurance money benefit na ito ay tinatawag na daw penge. Ito ay perang matatanggap mo kada buwan kung mawalan ka ng trabaho at matitigil lamang kung makahanap ka na uli ng panibago. Kung hindi ka naman miyembro ng EKASE ng isang labor union, yung job center ang sasalo sa kalagayan mo. Hanggang dito ay matutulungan ka pa din ng labor union mo. Papayuhan ka nila o di kaya ay sasali sila sa pakikipag-usap, lalo na kung Danish ang salita. Sa bandang huli ay magkakaroon din ng kasunduan para sa kalagayan ng manggagawa upang maiwasan ang asunto o demandahan sa magkabilang panig kung mayroon mang labor violation. Kung may sakit o terminated sa trabaho, sigurado makikipag-ugnayan ang job center ng syudad kung saan ka naninirahan. Pero may reforma na naman ng gobyerno tungkol dito, kaya dapat maalam ka sa mga pagbabago sa batas.
Ang mga job centers kasi at ang local government ang nagtatrabaho para ma-reimburse ang sick leave pay ng mga mamamayang may sakit, pati na rin yung mga natanggal sa trabaho. Iba-iba ang mga policies, mga batas, at benefits na natatanggap ng mga manggagawa dito depende sa kalagayan mo. Bakit nga ba ayoko na magtrabaho? Pagod na ako magtrabaho eh. Ayon pa naman sa bagong batas dito, ang lahat ng mga ipinanganak after 1970 ay 70 years old na ang retirement age para maging pensyonado. At patuloy pa itong tataas depende kung anong taong ka ipinanganak after 1970. Ayon sa gobyerno, isa sa mga dahilan daw ay ang humahabang buhay ng mga mamamayan dito sa Denmark. Tama naman sila, pero tama rin na hindi natin kailangan magtrabaho hanggang 70 years old o mahigit pa kung ang kapalit naman nito ay hindi na natin mai-enjoy ang buhay natin, di ba? Kasi may mga gusto rin naman tayong gawin sa mga buhay natin, di ba? Swerte na siguro kung malakas pa tayong lahat sa edad na 50 years old o 60 years old, paano kung magkasakit? O di kaya ay maaksidente? Di yung kalidad ng pamumuhay hindi na katulad ng kalakasan ng mga kabataan. Kung puro pag-aalala na mawala ng panggastos ang iisipin natin, hindi na nga tayo magre-retiro sa trabaho. Dapat balansehin din natin ang buhay-trabaho at buhay-pamilya natin. Yung alam natin na may iba pa tayong layunin sa buhay para sa mga sarili natin. Hindi ba mainam na magawa din natin ang talagang gusto natin sa buhay? Halimbawa, yung makapamasyal ka sa ilang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Yung madalaw at makakwentuhan ang mga kapamilya at mga kaibigan na matagal mo na hindi nakikita. Yung makapag-alaga ka ng aso o pusa kaya, yung lahing mabait o di kaya chihuahua na maliit at makulit. O yung matuto kang makapamingwit ng isda dahil hindi mo pa ito nasusubukan minsan man sa buhay mo. Paano naman kaya masusustentuhan ang mga panggastos kapag walang matanggap na pera mula sa labor insurance o social insurance dito? Siguraduhin natin na may kapamilya tayo na tutulong. O di kaya, dapat may naipundar ka. Halimbawa, mayroon kang ipon sa bangko, nakabili ka ng bahay at lupa, may investments ka, o di kaya ay mga negosyo. Para pagdating ng tamang panahon, ay pakikinabangan mo na rin ang mga ito. Kaya pahalagahan natin ang oras, hindi na ito maibabalik kapag nakalipas na. Ayoko na magtrabaho, pero sa pagre-retiro ko, yung iba naman na magkakatrabaho, hindi ba? Maikli lang ang buhay, bigyan natin ng panahon ang ating mga sarili. Alagaan ang ating mga kalusugan. Maging masaya, maging kontento, at magpasalamat sa Diyos una sa lahat. At sa mga taong tumulong at nagkaloob sa atin ng mga biyaya sa buhay. Like and subscribe kahit kaunti lang ang kaalamang na ibabahagi ko sa inyo. Ang mahalaga ay nararamdaman natin na pare-pareho lamang tayong nabubuhay sa mundo. Hangad na makamit ang kaginhawaan natin sa buhay at pagmamalasakit sa kapwa. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, thank you!